Napansin na ba ninyo na gamit at ginagamit ang isyu ng di umano ay pagsuspindi kay Mayor Baste Duterte ng Davao City as mayor? Kahit wala namang order o wala pang black and white para siya suspindihin kung ano man, maingay na ang mga Duterte supporters or DDS or DS, including vloggers. Alam niyo kung bakit? Kasi ginagamit niya ito para makakuha ng suporta. Gusto nilang magalit ang taong bayan sa ating administrasyon. Yan ang gustong-gusto nila. Kasi pag sinuspende si Duterte, sasabihin hinaharas sila. Sasabihin pinipersonal sila. Kaya gusto nilang mangyari ito para sa ganoon makakuha ng suporta sa taong bayan. Ang hindi alam ng mga DDS, ang taong bayan ayaw ng ganyan. Sawa na sa ganyang gimmick. Ang alam ng taong bayan, pag sinuspindi ang isang particular na local official, ibig sabihin may basihan. Dahil ang nagsususpindi naman kadalasan sa mga local executive ay ombudsman. Dahil may nagfile sa kanilang kaso at may nakita silang basihan o probable cause para suspindihin. Exclusive na karapatan ng ombudsman magdisiplina, magsuspinde, mag-dismiss ng mga taga-gobyerno, elected or appointed or local official pag kinakailangan ang pagsuspinde. Yan ay under 1987 Constitution. Walang control at hindi nakikialam ang Office of the President sa gawain ng Office of the Ombudsman. Ang trabaho lang ng DILG, Department of Interior and Local Government, magrekomenda, magfile ng kaso, pero ang gagawa nito, ombudsman pa rin. Yan po. Sa ngayon, wala naman ako nakikita pang matibay na basihan para gawin yan. Pero iniingayan na para makakuha sila ng suporta sa taong bayan. Inuulit ko, ang taong bayan ayaw na ng ganyang gimmick. Wala nang epekto sa taong bayan ang paawa dahil sa sinuspindi o tinanggal, lalo na ang Duterte. Dahil ang mismong mga maka-Duterte noong araw, nag-alisa na. Sumuporta na sa Marcos administration. Yan po yung aking analysis, opinion sa kasalukuyang nangyayari. Okay? Any comment? Sige lang po. Sunod na pag-usapan, ito pa rin. Duterte supporters hirap na ipagtanggol ang lumalabas na mga isyu, mga balita sa mga public hearing ng Kongreso, human rights issue, drugs issue, okay, budget sa Committee of Operation, Committee on Justice at iba pa. Hirap nila yang idepensa at ipagtanggol. Kasi po, ang issue dito, di umano extrajudicial killing, human rights violation. Di umano ay kampanya laban sa drugs, pero ang nawalang buhay ay mahihirap na natukhang. Pero ang malaking sindikato ay buhay na buhay noon at hindi naman po nagalaw. Kaya ito mga isyong ito, mahirap nilang idepensa. Kaya nga pakaunti ng pakaunti, ultimong congressman, nag-alisa na sa kampo ni Duterte. Mga local executive na kapartido ng PDP laban, nag-alisa na. Yan po ay hindi masagot ng mga Duterte followers at mga vloggers. Alam nyo kung bakit? Mahirap idepensa talaga yan. Kaya yan ang dahilan sa aking analysis at opinion. Patuloy na nababawasan ang kailang followers, supporters. Mas naniniwala ng majority ng Pilipino dito at sa abroad sa Marcos administration kasi hindi na may personal ang Marcos administration. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng solusyon at maraming iba-ibang programa, Luzon, Visayas, Mindanao. 6 million housing project, 1 million land title sa mga magsasaka, pagbibigay ng ayuda sa mga farmers at mga mangingisda at manggagawa sa Luzon, Visayas, Mindanao. 3-4 na beses umiikot ang Pangulo sa mga probinsya, by region, by provinces, Luzon, Visayas, Mindanao. Inilalapit ng Pangulo ang serbisyo ng gobyernong national patungo sa lokal, direkta sa barangay at munisipyo, kapitolyo at cities. Yan ang gusto at yan po ang nangyayari.
Okay? At yung ginagawa ng Marcos administration, hindi po ako spokesman ng Malacanang, nakikita ko lang, na iba-ibang program tulad ng nabanggit ko, mahirap yung kontrolin o mahirap kontrahin ng mga DDS. Wala silang makikitang butas diyan. Kaya yung kailang issue, paulit-ulit na lang ng paninira. Paulit-ulit na lang ng intriga at fake news. Patuloy ang fake news. Ang problema nila, hindi nila alam, ayaw ng tao, sawa na ang taong bayan, dito at sa abroad, sa mga fake news. Kaya wala na. Walang masyadong epekto. Sila-sila na lang ang nagbubulahan. Silang mga DDS, silang mga vlogger, at yung mga financer, producer ng kanilang mga propaganda na batikos. Ayaw na. Sila-sila na lang ang nagbubulahan. Sila-sila na lang niniwala sa kanilang sarili. Ang masang Pilipino, matitinong Pilipino, professional na Pilipino, di na po nila kasama. Yan po yung aking sariling opinyon at analysis sa nangyayari. Kasi napakahirap kontrahin ang lumalabas sa boses ng mga biktima ng human rights violation before Committee on Human Rights sa Kongreso na nakikita in public dahil live sa television at live sa social media. Ang mga programa ng gobyerno Luzon, Visayas, Mindanao, hindi nila pwedeng i-counter yan kasi kitang-kita. Libo-libong mga tao sa mga gym na pinupuntahan ng Pangulo sa Luzon, Visayas, Mindanao. Walang pinipili ang Pangulong lugar. Kahit yung Davao Region, Davao City na sinasabing lugar ng mga Duterte, pinasok ilang ulit na. Weekly nandyan ang Pangulo nagbibigay ng ayuda. Kaya yung mga taga Davao Region sa gobyerno na rin. Ang Bicol na huling pinuntahan itong Friday, dinubog din ng mga taga Bicol kahit ang Pangulo italo sa Bicol nakaraang eleksyon dahil Leni Robredo yan, walang duda, Bicolano yan. Pero ngayon, mga Bicolano, kay Pangulong Marcos na rin. Maging si Atty. Leni Robredo, matagal na nagsabi, naniniwala siya sa mga direktiba at policy, foreign policy, national policy ng Marcos administration. Yung piklawan-dilawan, nandyan na. O di ba? O saan kukuha ngayon ng supporters at followers ang Duterte at DDS? Kaya nga sabi ko sa inyo, ulitin ko, sila-sila na lang yan. Naubos na ang kailang mga paninira at mga intriga at mga issue sa loob ng 2 taon. Ay 4 na taon pa ho itong darating bago ang 2028 presidential election. Ala na. Ang solusyon na nakikita ko, magkaisa para sa bayan, magkaisa para sa kaunlaran, magkaisa at tulungan si Pangulong Marcos para sa kauunlad ng lahat. Ang paninira, pangintriga, pamimersonal ng kampo ng mga DDS, wala na yan. Wa-effect na. Hanggang kanto na yan. Hanggang kanto na lang. Di na makakarating sa syudad. Yung karamihan tao, malabo na sumama sa kanila.